Kayo ba yung tipo ng biyahero na sige lang na sige? Larga, bro. Yan! Paramihan tayo sa paghakot ng keting. At yung mga maliliit na pusa, di ba? Yeah. Hindi pa pusa. Keting. Yung kahit hindi pa lubos na kilalang lugar. Aba, G lang. Para itong mga kasama ko, kahit first time sa mga susubukan, walang aatrasan. Let's go, Mayan! O mas kilala niyo ba siyang bilang Bangus Girl? May pangulam ng inyong pamangkin, Kuya Drew! Dito tayo sa isang bayan sa Mindanao, magpapaaraw. 3, 2, 1. Mapapasigaw! At talagang mapapawaw! Gusto niyo nang sumama, no? Eh di tara sa Lake Cebu! Hindi lang ma-fall sa saya ng water adventure dito. Dahil literal na mahuhulog sa rumaragasang tubig. Oh my God! Kuya! Nalaglag! Dito sa Barangay Tasiman sa Lake Cebu, South Cotabato, ang rumaragasang tubig sa ilog ang ibinibida nila sa mga biyero. Kung akala nyo ako na ang pinakagay na biyero, nagkakamali kayo. Sa tingin ko, nakilala ko na talaga ang magpapagulo ng buhay ko. Mula sa pagiging online content creator, kinagiliwan na rin siya sa ilang kapuso shows. Humanda ka ng mabasa, Nean Basa, aka Bangus Girl. One, two, Naging tubig. Malamig ang tubig. let's go! Woo! Nasa 30 to 45 minutes ang activity na to. Saglit lang, di ba? Sisiw. Muni-muni muna habang kalmado pa ang paligid ng Sipaka River. Dating sa malalaking bato, dito na kayo mapapatanong, bakit yung ginagawa to? Woo! 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 Ayan na! Woo! Kaya Mayan, dapat ka lang. Oh my God! Sabi naman sa'yo, kapit lang. O di ba? Kakasabi lang eh. Kung ako ay medyo nonchalant, itong si Mayan, may boses pa kaya pagkatapos namin dito? Nilalamig na ako! Inabot tayo ng 850 meters, 22 minutes. Oh, kaya pala parang nabitin pa ako mga kapuso. Wah! Hindi nakakabitin siya dahil sobrang saya dahil Let's go. hindi mo ala. Kailangan rin ka talagang ano eh, kahit na may guide ka, Let's go. kailangan maging hyper alert. Hey! Woo! Woo! Dahil mas kilala sa Lake Cruise ang South Cotabato, itong water tubing ang ibinibida nila para sa mga turistang naghahanap ng adventure.
Basta raw maganda ang panahon, pwedeng ma-enjoy ang water tubing dito. For 350 pesos, pwedeng na ring ma-experience yan. Sa probinsya ng South Cotabato, kabilang ang munisipyo ng Lake Cebu. Hango sa katutubong wika ng mga Tiboli ang Cebu, na ang ibig sabihin ay lawa. Ang Lake Cebu ang pinakamalaki. Pero bukod sa nagagandahang lawa ng lugar na ito, ito ang sikat na talon dito na pwedeng masilayan ng mabilisan lang. Lumipad na para si Superman. Testingan nga natin yan. Larga, bro. Sa unang lipad pa lang, nag-aabang ng 2 falls at malawak ang kagubatan. Feel na feel ang paglipad na parang superhero dahil 2 station ng zipline dito. Kinakailangan lumipat para makita ang iba pang mga talon. Kaya ang mga biyahero na sububok nito, kahit na nalula sa una, larga pa rin. Doon din kasi ang daan pabalik. Habang chill akong nag-e-enjoy sa unang zipline, ang kasama nating bisita na si Mayan, aka Bangus Girl, parang nagdadalawang isip. Hindi naman ginakulbahan ka, ma'am. Hindi ka makulba kasi ma'am na. Basta safe ako. Oo, safe ka doon eh. Ilan na edad mo, ma'am? Ilan? Lord! First time? Ma'am, dahil ka na ito, ma'am. Wala akong hahawakan. Wala mo lang kakaptan. Wala ka pa. Diyos ko, Lord! Wait lang, pwede mag-back out. Aba, anong back out, Mayan? Safe ka naman, Mayan, at sobrang worth it ang view. Uncle, hindi ako mag-slide. Baka lalabas ako dito. Hindi ah. Dati, promise parang hindi ko kaya. Haruy! Kayang-kaya mo yan, Mayan. Wait, oh my God! Pag nahimatay ako, hindi ako mahuhulog. Hindi ah. Lord, please, keep me safe. Hallelujah. Malayo. Kami. Diyos ko lang! Akala ko babagsak. Grabe yun. Okay lang kayo, ma'am. Naiyak kayo, ma'am. Grabe, ay tapot ko. Punasan na ang luha, Mayan. Tara na agad sa pangalawang zipline. Alright. Very good. Thank you for coming, sir. Thank you, guys. Thank you po. Bye-bye po. Grabe! Nung first ride ko po, first hike ko, Kuya Dro, may paiyak-iyak pa. Nagulat nga ako eh, kasi ako nauna, tapos nung nakita ko siya, sabi ko, bakit ba sa mukha niya? Yung pala. Umiyak, sobrang takot. Pero nung nandun na po ako, grabe, na-enjoy ko po kung gaano kaganda yung nature. Tsaka nakakita po ako ng rainbow sa baba. Ang ganda, yung, pati yung mga falls po. Super ganda. Actually, Yes. yung kung saan tayo nanggaling, hindi natin alam na nung paalis tayo, yung back view natin sobrang ganda dahil may parang set of falls na. Sobrang ganda. Ang Lake Cebu kasi when it comes to tourism, we promote culture, adventure, and nature. So as you can see around, buhay na buhay po yung kultura ng mga Taboli. Protected area ang Lake Cebu because meron siyang mga features like lake falls, streams, rivers. Una, makikita nyo dito, yung isang malaking magandang lake, tapos may mga, may mga bahay ng mga Tiboli tribe. Then expect natin dito yung magandang pakikitungo ng mga tao, at saka magagandang view. Isang protected watershed ang Lake Cebu dahil dito nang gagaling ang irigasyon ng South Cotabato at Sultan Kudarat. Bukod sa ito, ang pangunahing pinagkukunan ng kanilang kabuhayan
Pati mga namumukadkad nilang hardin, nasa lawa rin. As in! Isa sa kilalang destinasyon dito ng mga biyahero, ang Lotus Garden. At para kumpleto ang pag-aura sa lawa, pwedeng magrenta ng mga kasuotan ng mga katutubong Tiboli. Oh! Anong pakiramdam mo? Ayos? Ayos po. Very royal. Bai po means princess po yun sa I'm princess! Ito po para sa ayan. Pagkano yung babayaran? Ready na kami ngayon. Para magkaroon ng mas malalalim na pagkilala sa mga Tiboli, nagpaparenta sila ng mga katutubong kasuotan. Ito raw ang sinusuot ng prinsesa at mandirigma ng kanilang tribo. Sino kaya yan? Princess Mayan? Kasama sa Lake Cebu experience ang pagpunta sa Lotus Garden. Kung gustong makakuha ng magandang picture kasama ang mga lotus, kailangan daw pumunta ng maaga. Kadalasan kasi, nagsasara ang mga bulaklak nito pagdating ng alas 10 ng umaga. Pero kapag naabutan ang pag-bloom ng mga lotus, ay sure na winner! Sakay ng bangka, iikot ka nila kung saan maraming lotus. Kapag nakita ang perfect spot, it's your time to shine. Hindi lang lotus ang bida ng lawang ito dahil meron daw isang reyna rito at ang pag-welcome niya sa mga bisita, extravaganza. Atake ang postura. Welcome to Punta Isla Lake Resort. Pero teka, ang pagtanggap ng bisita, buwis buhay? Kung gusto raw kasing mag-lake cruise, si Richard aka Servadora Queen ang perfect kasama sa tour. Na-discover raw ang kanyang gimmick nang matuwa ang isang guest sa kanya. Pinost ito online hanggang sa dumami na ang natutuwa sa kanya. Kaya ang dating jolly server, pakak na! Tour guide plus entertainer ang pakulo ni Richard habang nasa lawa. Kaya binansagan siyang Servadora Queen. Mabuhay, Hilafos, a friendly reminders for everybody to please wear your life jacket for our safety. Pumasok ako dito way back 2021. Then pagka year 2022, may isang guest kami dito. Kinunan po ako habang nagsaserve ng pagkain po. And then habang sumasayaw, Ang pagiging certified servidora raw ni Richard ang tumutulong para matupad ang pangarap niya para sa kanyang pamilya. itong trabaho na to is napakahalaga sa akin. Ang daming opportunity na na-receive ko po. So hindi lang para sa akin yung trabaho na to, ako din po ay isang breadwinner sa mga kapatid ko. I am very grateful kasi by next year, hopefully by God's grace, makagraduate na yung dalawa kong kapatid na sa kolehiyo po. Ikaw na talaga, Servadora Queen. Once again, your tour guide, I am Subidora Queen. Thank you. Kung si Servadora Queen, todo effort sa pag-welcome ng mga bisita, ang katutubong ulam na ito ng mga Tiboli, pahirapan din daw muna bago makain. Ang pangunahing sangkap kasi nito, kailangan munang kapain sa ilalim ng tubig. Paramihan tayo sa paghakot ng keting. Keteng o agihis in Ilonggo Ito word. yung mga maliliit na pusa, di ba? Yeah. Hindi po pusa. Keting. Hindi po yun. Hindi ba Shell yun? po yun. Shell. Okay. Alright. Ready ka na ba? Yes, ready. Ready kang sumayaw eh. Ayan. Okay, let's go. Isang uri ng freshwater clamshell o suso na nakukuha sa tubig tabang ang keteng. Dito raw yan madalas makuha sa Hikong Alu Falls ng Lake Cebu. Ano bang hinihintay natin, Bangus Girl? Hala, sige, halukay ng ilalim. Patoy na, huli ko eh. Dahil baby ketting pa ang nakukuha ko, lumipat tayo. Dito mukhang may malaki. Yun! Malaking bato! Ano ba to? Mukhang mailap sa akin ng mga keteng. Hala, sige.
Kapalang! Ito si Mayan, mukhang sanay na sanay sa paghahanap ng shell. Matapos ang 5 minuto, Kalamang ka. Siyempre, ginalingan ko. Ginalingan mo talaga. Ang galing, ha? Alam mo, feeling ko, iba rin siguro yung hawak mo pagdating sa seafood. Kaya nga tinawag ka ba sa bangus girl, eh. Yes, okay. Ako, naawa ko sa kanila sa totoo. Environmentalist talaga ako. Oo, conservationalist. Nakita ko, ay, maliliit pa yan. Kailangan kong ibalik. Oo. So, kung kala mo, panalo ka na. Panalo ka na. Pero ako, feeling ko, panalo ako kay Mother Nature. Yay! Balita ko dito sa Lake Cebu, meron silang ibang pagluluto nito. Kasi for different regions, Yes, po. meron silang iba yung pagluto ng clams or seashells, di ba? So, tingnan natin kung ano yung luto nila. Keting snowbo o sinabawang clamshell ang tawag nila sa lutong ito. Kailangan munang ibabad ang mga nakuhang keting sa tubig. Bakit Oo. importante yun? Para ilabas yung mga Mga dumi po. Oo, mga dumi, mga yung mga Usang sand. lalabas na lang niya. Yes, kanina nakita nyo yung mag-open yan siya, lalabas yan. Sa tradisyonal na pagluluto nito, pakukuluan lang ang mga pampalasa. Ang tawag dito kamati. Kamati. Kamati ang tawag dito. Lang yung S. Oo, so kamati sa amin. Ibabad na natin sa Tubig. yan, sa kulong. Sa tubig. Sa mainit. Tubig. 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 Kolo. Tubil. Kala ko tinanggal niya. No. Kala ko tinatanggal niya yung last letter. Hindi. Ano na natin sa kumukulong tubig. Tubig. Yan. Oo. Or luy. Hindi, sa amin is malatonok. So, ganun kasimple lang yan. Ganyan lang kasimple. Kasi alam ko, kapag iluluto mo yung mga clams, mabilis lang yan. Lalo na Pag bumuka na siya, yun na po yun, eh, no? Lalagyan ng asin at muling pakukuluan. Ginadgad na luya ang magiging dagdag pampalasa. Kapag bumuka na ang keteng, ayun na! May pangulam na! Uy. Di maalat ngayon, ah. Hindi, ako nalalasahan ko yung luya. Tsaka po yung Sarap. lemongrass. Oo, yung lemongrass. Ano, hindi ko alam kung pinakain talaga nila lahat. Hindi ganun, Kuya Du. Ano ba? Kasi Yung shell, hindi po yan kinakain. Ganyan lang, oh. Tanggalin mo lang. tanggal lang. Yan. Oh. Yarn! Very fresh. Yes. No? Kasi kakakuha lang natin. Kakakuha lang. Kung ang keteng pahirapan pang kuhanin, ang pangunahing sangkap naman ng putahing ito, madaling makuha dahil nasa bakuran lang nila. Ito ang ginulod o sinabawang mais na kapag natikman, aba, gagaling daw ang karamdaman. Aba naman. Curious ako sa kanilang locally tinatawag nila itong Tinolog. 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 Dinolod. Yan yung kapag pumunta ka sa tubig, tapos nun meron kang gustong patayin. Nilunod. Nilunod pala yun. Nilunod. Cheers, uyun. Oh my God. So, corn soup. Pero dahil may tanglad, lasang-lasa mo yung ginger. Yes. Di ba? Parang siyang kaldo. Diba? Oo. Ano yung kaldo? Kaldo. Aros kaldo? Aros kaldo. Aros kaldo. Ang kinayod na mais, pakukuluan muna. Saka ito lalagyan ng ginayat na tangkay ng dahon ng sibuyas. Sasamahan din ito ng onion leeks. At para mas maging malasa pa, isinasama rin sa kulo ang tanglad. Nalalapit sa ginisang mais ng mga Tagalog ang pagkain ito. Pero ang sangkap na mas nagpapa-espesyal sa putahing ito ng mga Tiboli, ang koti.
isang uri ng herbal plant na makikita raw sa Lake Cebu. Ang pinagsamang sustansya na dala ng mais at halamang gamot ng koti ang panlaban nila sa ubo at sipon. Ang putahing ito, madalas pagsaluhan dahil nagiging pamalit daw nila ito sa kanin. Palaban ang mga putahe ng Lake Cebu, pero hindi hamak naman daw na mas palaban ang mga tao dito. Ang kanilang competitive spirit, idinadaan sa isang karera. Ito ang Race to 11, kung saan 11 bayan sa South Cotabato ang iikutin ng mga sasali sa karera. Pakay nilang matapos ang iba't ibang challenges base sa kung saan kilala ang isang bayan. Sa natapos na Race to 11 event noong November 2025, ang kailangan gawin ng mga kalahok pagdating ng Lake Cebu, magbayo ng palay at gumawa ng Tiboli Beadworks. Pangunahing kabuhayan kasi ng mga Tiboli ang pagtatanim ng palay. Ma'am Tourism Office na kami, Lake Cebu po. Hi. At sumisimbolo naman sa kanilang kultura at pagkakakilanlan ang mga beadwork na kanilang ginagawa. Okay, tapos black na ito. Ang Race to 11, this is an annual competition. In each area, meron silang mga unique. You know, as you can see in Lake Cebu, we have yung bead making, that's culture. When it comes to yung livelihood, yung pounding of rice. So when you go to other municipality, iba naman yung kanilang in-offer. Para sa mga biyahero, pwede rin sumali. Makipag-ugnayan lang sa event organizers o South Cotabato Tourism Office. Bukod sa kanilang kabahayan, kung gusto pang mas makilala ang Lake Cebu, bakit hindi subukan tingnan ito? Mula sa taas. Isang lipad lang daw kasi, matatanaw na ang halos kabuuan ng Lake Cebu sa pamamagitan ng paragliding. Ano, Mayan? Ready ka na bang lumipad? Grabe! First time ko! Hindi ko alam kung ano yung mararamdaman ko. Sobrang excited, kaba, nahihilo, nasusukad. Mga kapuso, nakarating na po tayo dito sa destination. And ngayon po, nagsiset up na po sila, sir, yung mga pilot po natin na makakasama ko mamaya. Ready na ang piloto? Ikaw, Mayan. Kailangan i-enjoy natin. Face your fears! Diretso lang po tayo, ma'am. Takbo along the way po. Okay? Hanggang sa lilipad Hanggang sa lilipad na po tayo. po tayo. Okay? Basta, sir, hawakan niyo po ako, sir. Hawakan kayo, sir. Ang liit kasi ng pamangkin niyo. Failed yung first attempt natin. Take 2. Kailangan po pala, mga kapuso, diretso. Hinga ng malalim, biyahero, Mayan. In 3, 2, 1. Lipad, bangus girl, lipad! Nag-start ang SOX paragliding by the year 2014. Nag-full operation kami 2018 until now. Ang paragliding Lake Cebu po is one of the amazing view na makikita po natin ang whole part of Lake Cebu, especially ang lake. Whole year round po ang flying namin dito. Meaning, both amihan tsaka habagat season, makakater po namin ang mga client. Nagkakalaga ng 3,500 pesos ang solo ride sa paragliding. Tumatagal ito sa himpapawid ng nasa 10 minuto. Kaya, Mayan, enjoy ka lang dyan. Ang sarap ng hangin! Hello pa! Kanina may paiyak-iyak pa ako. Ngayon, hindi na ako natatakot!
myself, mga kapuso. Ito ang isa sa mga hindi ko makakalimutan na adventure ko. Hindi mo man forte ang paglipad, Bangus Girl. Ang susunod mo namang gagawin, siya, gamay na gamay mo na. Welcome to your element, Bangus Girl. Hala! Wait lang, tilapia eh! Ang kulang uod! Ang uod! 1, 2, 3, go! Sa biyaheng Lake Cebu, maliban sa iba't ibang nagagandahang view, marami rin ditong tilapia. Kaya marami rin ang paraan ng pagluto ng tilapia rito. Hindi lang isa, hindi dalawa, kundi aabot ng 21. Dami naman. Meron pong kinilaw, sininglay, chicharon. Ang tilapia po ma'am, pwede mo pong ilagay sa ibang putahe, mga gulay. Pwede po isabay mo ang tilapia sa gulay. Kahit sa meat po, pwede po tilapia po yung ilagay nyo. Sa panahon po ma'am, nag-innovate yung mga dishes namin na tilapia. Iba na po yung punta nila dito, meron po silang makikita na ibang menu. Isa raw sa pambato nila ang chicharong tilapia. Ang fillet na laman nito, paiikutin sa harina. Saka ipiprito hanggang lumutong. Naghahain din sila ng pinausukang tilapia, pinaputok at inihaw. Kung may sarsa o may gata naman ang hanap, meron din sila. Ang putaheng ito, sinanglay na tilapia ang tawag nila. Ibabalot sa repolyo ang bell pepper, bawang, sibuyas, butter at laman ng tilapia. Saka ito pakukuluan sa tubig, gata at pampalasa. Sa kabila ng dumarami nilang luto sa tilapia, eto kami ni Mayan. Balak pang dagdagan ng 2 pang putahe. Kaya ang antenyong Mayan, nang huli na ng tilapia. Hindi ka muna Bangus Girl for today. Tilapia Girl ka muna ngayon, Mayan. Hala mga kapuso, Uncle Drew! Grabe, first time ko pong makakita ng tilapia ng kulay orange! Grabe, live na live natin na makukuha ang mga tilapia. Halina kayo sa akin. Oo nga, pwede na. Hala, ito na. Go! Ayan, kainin nyo na. At ayan na, parang may kumakain na. Wala pa. Maliit kasi ang pain natin, Angkol. Dapat malaki. Huwag lang ako ipain mo, ha? 1, 2, 3. Agay-agay ang kamay ko yan. Shhh! Dapat tahimik tayo, mga kapuso. Angkol Drew. Kasi, ayan na. Yan na. Hinihila niya na. Yes! Ay, pang-ulam ng inyong pamangkin, Kuya Drew. May lulutuin na po tayo mamaya. Grabe, fresh na fresh. Tsaka ang ganda niya tignan, mga kapuso. Ang kulo. Nakakagulat ka naman, tilapia ha. Friends tayo, pero mamaya lulutuin na kita kasi gutom na ako. Yan. Kukuha siguro tayo ng mga 5 piraso. 1, 2, 3. Go! Second tilapia! Ang kulang Ang uod. Grabe! Chikading, lipad, chikading. Subukan natin tanggalin, mga kapuso. Ay, kung sa hasang para hindi niya ko. Diyos ko, nakakagulat kasi ito, mga kapuso, ang tilapia, oh. Damihan mo na yan, Mayan. Dami mo na yung akin dyan. Ang tapatan sa kala namin ni Mayan, talagang pagaganahin ng utak at imahinasyon. Dahil ang lulutuin namin, pareho naming hindi pa nagagawa. Nakatikim na ba kayo ng tilapia teriyaki at pucherong tilapia? There's a catch. Parang kinuha mo rin kasi yung fish. So parang that's the catch, but there's another catch. Bubunot tayo ng, I guess ito yung 2 styles of
well, let's add 2 to the 21 styles of tilapia dishes na meron na sila dito, no? Isang tilapia teriyaki, isang pucherong tilapia. Okay, so hindi natin alam kung ano ang lulutuin natin. Sana talaga ito ay pochero. Okay, 3, 2, 1. Yes! Beef steak? Bakit beef steak? Pochero Aba, puchero! tilapia! Akin, Ano na magluto? tilapia teriyaki. Yes. Dapat magiging teriyami to. At magiging pocherong sarap tilapia to. Yun. Let the battle begin! Sabi nila, pogi points daw kapag nagluluto ang lalaki. Kaya naman kusinero ang datingan ko, oh. Habang nagpiprito, isabay na ang paggawa ng sauce. Si Mian, nagsimula na rin maggisa. Pero nang magpiprito na ng tilapia, luto na ang sauce ko. Magiging sauce sarap kaya? O baka naman sus ko po ang kalabasan. Konti na lang, ready na rin ang aking mga tilapia. Ikaw, Mian, anong lagay na putahin natin dyan? Huwag mo kasing daanin sa dahas, Mian. Madudurog talaga yan. After ng ilang halo at kulo, tilapia teriyaki at pucherong Tagalog na tilapia. Siyempre, ang huhusga sa mga luto namin, yung kasama sa nagpauso ng 21 tilapia dishes. Sino kaya ang tatanghalin panalo? Magiging tilapia girl na ba talaga? Si Bangus girl? O baka naman tatawagin na akong tilapia boy? Sir Butch. Yes. Husgahan mo na. Ano po bang Pocherong Puchero. Puchero, kinalakhan ng mga Tagalog ang bersyon na luto ni Mian. Dito raw pala kasi sa kanilang lugar. Sinasabawan ang puchero. Parang may kulang yung main ingredient. Tilapia? Parang meron naman po. Wala tayong sabaw sa pochero. Meron po. Nakalimutan niya. Sarsan sabaw po. Presentation-wise, Wala akong presentation. pero mukhang ano na siya, aesthetic na naman na siya. Okay, let's dig into its flavor. Okay. Okay. I think I got everything covered. Okay. Yung first dish po natin, medyo nagkakalasan ang mga laman-laman ng tilapia. So, I think kulang tayo sa frying. Hindi mainit masyado po yung ating mantika. As for the plating, good thing may mga vegetable. Masarap naman siya. May point ka naman dyan. Nice. Congratulations. Kay Sir Drew naman, aside sa may additional presentation of the sesame seeds, as teriyaki, na-achieve naman po ang lasa. And somehow, buo pong naitawid ang ating tilapia. For this cook-off, I will give my 101 point to Sir Drew's dish. Congratulations. Thank you. Pwede po nating i-add sa aming 21 dish po. Punong-puno ng sorpresa. Yan ang ibinida ng Lake Cebu sa atin. Sa likod ng kalmado nitong mga lawa, marami pa palang kapanapanabik na eksena. Unang beses man o makailang ulit sa Jain. Ang makulay na lugar na ito, tiyak, nagigisingin pa rin ang puso ng bawat behero.